ng katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Ganyan sinagot ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy ang tanong ukol sa mga alegasyong sexual abuse gamit ang relihiyon. Ito rin ang unang pagkakataon na humarap siya sa Senado matapos makailang beses na isnabin ang imbitasyon nito na dumalo sa hearings kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Pinabulaanan din ng religious leader, nagpapalimos sila ng mga bata para sa patuloy na operasyon ng KOJC at na ang mga miyembrong lumalabag sa batas nila ay nakakaranas ng torture at pilit na dry fasting. Yan ay matapos ang ilang testimonya ng mga umano'y biktima ni Kibuloy na napilitan daw na hindi kumain o uminom ng kahit tubig man lang sa loob ng 10 araw. I did not even think I would survive. Opo. Because of course, the place was cold. And then every time in the morning when I took a bath, so parang doon ko na lang nalalasap yung tubig. Kaya I keep taking a bath 3 times a day. Natatakot ka namang baka masira yung tiyan mo. Pinaniniwalaan ng PNP-CIDG na nasa 200 babae ang nabiktima ni Kibuloy. At hindi lang yan mga Pilipino sapagkat ayon sa isa pa sa umano'y biktima na si Yulia Voronina, 10 ang pastoral na Ukrainian ng KOJC founder. Like for example, he had the key of each room and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Then and you cannot run away. You cannot say I don't want, because if you say I don't want, he said you didn't overcome your flesh, and if you will not obey, you will go to hell. Yeah, there's for every night he never stay alone. And all the girls that were living in pastoral area, they have this kind of ministry. Sabi rin ni Kibuloy wala siyang alam tungkol sa sinasabing private army niya na Angels of Death. Ngunit ayon sa investigasyon ng CIDG, ginagamit itong Angels of Death upang takutin ang mga inner pastoral. Umuusad na ang mga kasong qualified human trafficking at child at sexual abuse laban kay Kibuloy sa mga korte sa Pasig at Quezon City. Iginiit naman ng pulis na naaresto at hindi sumuko si Kibuloy. Regarding the arrest of Mr. Kibuloy, in all intents and purposes in our whole operations, he is arrested because he submitted himself to my representative because he has no other options other than submit himself to the custody of the law, because whether he like it or not, he has no other options during the time. Dagdag ng PNP-CIDG na sa 4,500 na personnel ang nakapalibot kay Kibuloy upang maserve ang warrant of arrest noon. Sa kanyang closing statement naman, sabi ni Senator Risa Ontiveros na kahit ang staff niya ay binantaan ng kampo ni Kibuloy. Hindi po naging madali ang naging laban natin. Tinatakot ang ating witnesses. May rally sa labas ng Senado sa tuwing may hearing dito noon. Kinasuhan kami. May iba't ibang kondisyones para di sila humarap dito. May effort para i-reverse ang ruling ng chair to cite him in contempt before. Now, we will try our best to ensure that our country's laws and policies leave no room for Kibuloy's inhumane and ungodly liturgies. Samantala, sa isang maiksing panayam, sinabi ni Pastor Kibuloy na sa korte na lamang siya sasagot dahil parang trial by publicity ang nangyari sa hearing. Wala rin daw resource person na mula sa kampo niya at hindi rin napag-usapan ang mga isyong may kinalaman sa 16 na araw na KOJC siege. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, BNC.